Hello everyone, it's me again and you're watching HPT TV. It's another day and it's another vlog for you to learn. We're going to teach you how to change or replace the Yamaha Meosol brake shoe. Ayan. Okay? So, huwag kayo maglilipat ng channel dahil matututunan nyo ngayon sa araw na to kung paano magpalit ng brake shoe dito sa Yamaha Meosol natin or Meo 4 ng Thailand. Ayan. So sa mga subscriber pala natin, malapit na tayo mag 1K. Maraming salamat sa suporta at tiwala. Ayan, at kung bago ka sa channel ko at kung sa tingin mo makakatulong itong mga video na to para sa'yo, huwag mo munang kalimutan na hit yung subscribe button, like at share at mag-comment ka sa section box sa mga process na hindi mo maintindihan at kung may ideas ka kung ano mga i-vlog natin, pwede nyo pong ilagay sa comment box. Okay? So, tara, umpisahan na natin. Ayan, so, ang unang tatanggalin nyo dito, siyempre, itong tambucho. Para, pangalawa, tatanggalin din natin itong swing arm. Pangatlo, tatanggalin natin yung gulong. Pero bago yan, i-prepare nyo muna ang gagamitin natin ng mga tools. Size 14-15 na combination. Size 24 para dito sa may axle nut. Tapos, Y-socket para mas mabilis yung pag-ikot natin. At syempre 12-13 combination. And last but not least, syempre yung brake shoe na ipapalit natin. So we have here brand TTGR. Yan, nakalagay naman TTGR Meo brake shoe. Iba-iba po ang Meo. May Yamaha Meo Sporty, Amori, Sol, Fino, mga ganyan. 125, 125 FI. Ayan, so meron din ibang brand, ito KBS Genuine Parts. Yan, mayroon pa siyang authenticity ng legitimacy niya. Nakalagay din dito 110. Ayan, model Meo. So itong Meo ko is 2011, 2012. Yan. Sama natin si Analos Ramos. Yan. So first thing first is huwag kayong magbabaklas ng mga bolt lalo na dito sa head. Para sa pipe, yung dalawang nut natin dyan, kung mainit yung makina, yung makina, so palamigin mo muna. Ito naman, napalamig na naman natin, so hindi na po kayo kakabahan. Ang gamit po natin dito is size 12 para tanggalin po natin dito. Nakita mo? Ayan, so ang pagtanggal po dito, paharap po sa akin. Ayan, sabay nyo po yan. Ayan. So pagka ganyan maluwag na, tatanggalin na po sa daliri. Tanggal mo na. Yan, medyo lalay tayo. So habang tinatanggal ni Ana yan, tatanggalin na rin natin dito. Ito naman size 14. Size 14 naman to, yung para sa pipe. Yun. Para pag lumuwag na, ito na lang yung Y-socket para mabilis. Huwag po kayong maglilipat ng channel mga ka-DIY dahil napakabilis lang po ito at malaking bagay po ito. Kung sakali nagtitipid po kayo, pwede nyo pong gawin mismo sa inyo, sa sariling bahay nyo. Basta kompleto po yung tools nyo. Yan. Pagkatapos itong pipe, tatanggalin din natin itong swing arm. Dati kasi walang swing arm ito, kaya lang nilagyan ko po ng swing arm dahil malaking bagay po ang tulong ng swing arm. Ito lang. So yan, size 14 din po dito. Hindi na po mainit. Pagka mainit yan, hindi mo mahawakan yan. Yan. So yan, nakikita nyo po yung swing arm. Ang brand po niya ay Kitik. So, tanggalin na po natin dito. Size 14 din po ito. 13 pala, 13 mga ka-DIY. Yun. Pababa. Tapos, syempre, kung ano yung tinanggal mo dito ng mga tornilyo, yan din po ang ibabalik mo.
Para hindi kayo magkawala-wala, tandaan nyo. Tapos nasa iisang place lang yung mga tornicles. Tawag namin dito sa mga tornilyo ay tornicles. Yan, ang nilagay ko po ay stainless na size 13. Medyo pinapahirapan tayo, maluwag naman na. Gamitin natin tong tapos ito rin, size 24. Trino mo. Tapos siya, pagluluwagan nyo or paghihigpitan nyo, kailangan nakapreno yung likod. Yan. Ito yung sanat. Kaya kailangan nyo talagang bumili ng ganito. Pag walang ganito, yung katala pwede. Yung monkey wrench na tinatawag. Tapos meron pa nito. Yan, spacer. Para dito yan sa ilalim. Yan. Tapos, syempre, matatanggalan natin to. Yan, itong mugs naman. Ayun. Yan, nakita na po natin yung niya, brake shoe. Ito po yung brake shoe mga ka-DIY. So pag tatanggalin niyo yan, simple lang po, gaganyan niyo lang po. Ang bilis. O diba? So makikita niyo upod na po siya. Palitin na rin siya. Medyo may tira na pa rin pong konti. Pero na po yan. Tingnan niyo. Malaki na po yung agwat ng niya. Adjustment niya dito sa brake arm. Sa brake arm niya, oh. Dapat hanggang dito lang yan eh. Pero malaki na yung agwat. So manipis na po siya, palitin na po. Kaya nagiinit. 'Di ba? Malapit na po sa magbakal to bakal. Hindi po kasi pwede na bakal to bakal dito. Kung itong bakal na to, tapos bakal dito, masisira po itong niya, hub niya. Mabubutas po ito, ninipis, so wala na siyang kakapitan. Okay? So pagka gumagawa po kayo ng mga ganitong bagay-bagay, nag-DIY po kayo mga ka-DIY, meron po dapat na basahan. Parang sa ganun, pwede nyo na rin pong punasan ito. Ayan. Mas maganda ito, linisan nyo. Pero ito, kunti pa lang yung dumi sa akin dahil nalinisan ko na to. Doon sa, may vlog din po ako na kung saan, yung nagpalit kami ng bagong gulong ko na pang ride, yung 90/80 tapos 80/80 sa harap. So ayan. Ito po yung sample na mga ipapalit. So, before kayo magpalit, i-check muna natin kung tama yung size niya. Dimension, mga ganon. Width, ganon. So, tatanggalin natin itong spring. Ayan. Para ma-access natin. Yung long nose, siyempre kailangan din natin. So, ito po mga ka-DIY, kailangan na ma-confirm po natin. Dito, compare muna natin dito sa TTGR. Yan yung bilog din dito, at saka yung flat din dito. Ayan. So mapapansin nyo, mas mahaba tong dilaw. Mas mahaba yung niya. Yung brake niya, yung pad niya mas mahaba. Pero yung kapal, yung lapad parehas lang. Dito rin compare din natin dito. Yan sa bilog, sa flat dito sa kabila. So yung lapad nila parehas lang, di ba? Pero kung saan yung haba niya, mas mahaba talaga tong dilaw. Itong brand ko kasi na ito ay NCY brand from Thailand. So ito yung mga pang race. Kasi mas mahaba, mas mahaba siya, mas makapit. Yan. Pero wala tayong ganito. Ang brand lang natin dito ay KBS at saka TTGR. Siguro ito na lang gagamitin natin. Ito na lang. Okay? Palitan na lang natin pag medyo nagkapera tayo kasi medyo nagtitipid tayo sa ngayon. Budget muna natin. Palitan na lang natin ang ganitong NCY brand. Yung iba, ang ginagawa nila, pinapa-brake banding nila na kung saan ito pa rin yung gagamitin mo tapos papalitan lang nila ng ganito yung pad. Pero delikado yata yun. Sabi ng iba, baka hindi rin nagtatagal. Natatanggal daw siya. Pero kung sa inyo, kung gusto nyo ganun, pero sa akin, bili na lang kayo ng mga medyo mura. At least, proven and tested na. Diba? So, yung pagkakabit dito, dito lang po mga ka-DIY. Ilalagay mo lang to dito, yung bilog dito. Tapos yung flat na to, dito rin sa may flat. Kasi ito yung pambubuka. Prino mo. Pag ipiprino to, bubuka yan yung pambuo. Yan o.
sige na, okay na. So yan, ilalagay na natin to, kaya luluwagan natin to para mag-flat ito pag ganyan. Simple lang to ka-DIY. Kung kayo pong gagawa sa bahay, baka 30 minutes lang po ito, baka wala pa. So ito kasi in-explain namin kaya tumatagal. So yan. Yun. Ito talaga, natatanggal talaga yan. Ilalagay mo na lang ng ganyan. Lagay muna natin ito. Yung paglalagay po ng spring dito, may guide po yan. Hindi po dito. Dito po. Yan o. Yan. Tapos yung kabila rin, dito rin po, may guide din po yan. Yan. So unahin natin dito. Saka may ituturo pala akong technique sa inyo. Yan. So pag nailagay nyo na po yan mga ka-DIY, pansinin nyo po, nakalabas po dito. Yan. So pag nakalabas po yan dito, may agwat po siya, hindi po papasok ng mabuti ito, yung hub mo, yung gulong. Hindi po siya lalapat ng ganun. So ang gagawin nyo po dyan, babaliktarin nyo lang po yan. Babaliktarin lang po natin yan. Yan na lang po, dapat to maglalapat dito. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga ka-DIY. Babaliktarin lang natin. So ganyan siya, tapos igaganyan natin. Tingnan nyo mga ka-DIY. Yan ang sekreto. Ayun. Nakita kanina yung una? Oh. Diba, lapat na siya. Pagka ganyan, sakto po yan. Papasok na po ng mabuti yung mags. So yan, tatanggalin ko muna uli kasi ilalagay ko muna yung spring. Yan. Kasi yung guide ng spring nasa loob. So yung isa lang muna ilalagay natin. Kaya? Yung nasa loob. So ang gagawin na lang natin dito mga ka-DIY, ganyan. Ito na lang muna ang tatanggalin natin unahan. Ito na lang muna ipapasok natin kasi nasa loob to. Tamaan. Yun. Pasok natin itong isa para nakaabang. So ito muna unahin natin. Saka ito. Ganyan. Tapos saka na lang po natin ito ilalagay mga ka-DIY. Yan, pasok lang natin ganyan. So ayan, linisin ko muna. Tapos dito sa may gilid-gilid niya. Yan. So ayan po mga ka-DIY, ilalagay na po natin itong spring. Hindi kasi natin pwedeng ilagay itong brake shoe na nakalapat na yung spring. Kailangan mo talaga magtanggal ng kahit isa dyan. Tapos saka natin ipipesto. Medyo madugo lang to mga ka-DIY. Kasi yung spring palaban, bago pa kasi. Yun. Pumasok na po. Tulak na lang natin. Yun. So, yan. Pagka ipipreno natin, subukan ipreno. Bubuka-buka po yan. Adjustan natin dito. Yan o. Bumubuka na po siya mga ka-DIY. Oops. Tapos i-ano natin. Adjustan natin uli para mas malawak yung buka niya. Mas pag ganun, pabuka talaga. Sige. Yan yung purpose niyan. Sige. Yan yung mechanism po niya ka-DIY. Ayun. So ayan mga ka-DIY, napalitan na po natin ng bagong brake shoe. Na-testing na rin po natin. So yan, para lumapa po yung mags, papantay ko muna to. Hindi ko muna i-adjust. So yun, pantay na ho. Para na po natin ilapat yung mags. Pero yaman lang din na nabuksan mo, siyempre pupunasan mo rin itong hub niya. Tapos siyempre ibalik mo rin itong spacer. Lalagyan muna natin ng grasa. Sa loob. Yan. Ito rin. Nasa natin yung dulo para malinis. Ayan. Balik natin to. Saka natin ilagay yung mags. Ayun. Walang hesitation. Diba? Saka natin adjustan. Check natin yung preno. Ikutin ko.
Wala pa. Kunting adjust lang. Pagka wala pang preno, ito lang po ang adjustan nyo. Papunta po sa pakanan. Pagpahigpit, pakanan. Pagpaluwag, pakaliwa. So yan po, nailagay na po natin. Pipreno na. Apa? Rino? Rino? Ayun. So okay na po siya. So yan po, ibabalik na rin po natin to. Yung swing arm niya. Mga ka-DIY. Tapos, may spacer pa ito dito. Lagay mo, tapat mo natin. Ganyan. Tapos kapit na rin natin ito. Ganito lang po. Pagkakapit. Yan. Tapos ilagay po natin ito. Yung nut niya. Tapos balik na rin natin ito. Ito ang ginawa ko dito. Hindi ko na po siya tinanggal. Para nang sa ganun, madali po natin tandaan. Size 14 po ito mga ka-DIY. Ang maganda dito pagka naka-swing arm ka po. Napaka ano po to. Ang features po nito ay safety. Bakit po kanyo? Yung sa iba po kasi walang swing arm, minsan ho ito kasi yung dito sa axle nut, lumuluwag po yan, lalo pag mabilis ka po. Ngayon, pag wala ho ito, pag nabaklas po yan, kalas po yung mags mo. Hindi ho ba? Napansin nyo kanina pag wala to, baklas agad. Ngayon, pag kahit na lumuwag po ito, pagka meron po ito, hindi po siya mababaklas. So, iwas disgrasya po siya. Ito po ang purpose niyan. Nabili ko po yan aftermarket, Thailand. So, yan po, higpitan na lang po natin to, size 13. Higpitan muna natin ito maigi para sa ganun, maganda po yung kapit niya. Tapos syempre, ilalagay na po natin itong last but not the least ay yung pipe. Ayan, naka GBT pipe po ako. Silent killer. Ayan, itapat mo muna doon. Yun po unang tinatapat doon mga ka-DIY. Kasi yan po ang unang hihigpitan bago dito para lumapat po talaga. Hindi ho kasi pwede na hindi po nakalapat yan. Sisisingaw po. Tapos ilalagay ko na rin po ito. Yan, dito sa may taas yung sa pipe. Itong pipe po na ito ay pang 160 to 180. 160 to 180 cc. Ito kasi Mio ko ay kargado. Ayan, kargado ho ng langis. Ay hindi po. Kargado po ito ng MTRT 63mm bore. Big valve. Tapos nakapanggilid na rin po yan. Nakapanggilid ng GBT, Kuso at MTRT ng mga fly balls, mga ganun. Clutch spring, clutch lining, center spring, tapos ano pa ba, drive piece sa kapuli. So yan, lagyan na rin po natin itong bolt dito sa may baba niya. So hindi po siya lumapat, kaya gagawin po natin, maglugat po natin ito. Lumapat po siya. Ayan. Yan. Higpitan mo an. Ang mga tornilyo pong baba, ano nyo dito, baklas kabit. 1, 2, 3, 4. Tapos itong nut 1. Tapos dalawa dito. So dito, 1, 2, 3, 4, apat na tornilyos. Ayan. Higpitan na po natin. Hindi po kasi pwedeng isa lang. Ano po talaga to? Ayun. Tamang higpit. Tapos dito rin. Ayun. Tapos ititesting po natin sa labas mamaya. Ayun. Tapos dito sa baba. Ayun. Tapos dito may higpit na. Okay na dyan. So dito na lang. Higpitan na lang. Kapre, no? Yun. Dito naman sa axle nut, yung tamang higpit lang para umikot yung gulong. Hindi po kasi pwedeng kontrahan na maigit. Bitaw. Dapat ganyan ho yung walang hesitation. Kasi pagka masikip masyado dito, ano yan, kakapit, mag-iinit tong mags mo. Para din kumakapit yung preno pagkagano. Preno. Bitaw. Preno. Bitaw. So ayun mga ka-DIY, testing ko muna sa may kalsada kung tama yung pinagkabit natin ng brake shoe. Yung natin nakapit.
So ayan mga ka-DIY, na-testing na po natin itong ginawa natin na Yamaha Mio Sol na kung saan pinalitan natin ng brake shoe. Napakadali lang po, napakasimple. Yan, gayahin nyo na po yung process natin. Basta may kompleto po kayong tools. At syempre may brake shoe kayo, yung tama doon sa tinanggal ninyo para sa Mio Sol talaga. Disclaimer ko lang po, do it at your own risk. Dalawa po ang klase ng pag-DIY. Unang-una, do it yourself. Pangalawa, destroy it yourself. So sana pagbutihin nyo yung pag-DIY para makatipid po kayo. Instead na magbayad po kayo sa mekaniko na kung saan magpalit ng brake shoe, kayo na lang po sa bahay. Diba? So ayan, maraming salamat sa mga patuloy kong nanonood at sumusuporta sa channel natin, Burntam HPT TV. At sana i-visit nyo rin po yung FB page natin, Burntam HPT TV rin po. At visit nyo rin po at panoorin nyo yung ibang vlog natin, yung mga DIY, unboxing, travels, birds, o kung ano-ano pa. So ayan, maraming salamat at sa kasama natin, si Nananos. Ayun. So yung mga Mio natin, yung isa rin, Mio 40, Amori, at saka yung Wave, may mga kanya-kanyang vlog din po yan. Check nyo rin po yung mga vlog dyan kung saan marami kami mga tinuro na mga DIY tutorial na kung saan nagre-repair tayo, nagpapalit ng mga accessories or mga parts. Ayan. So maraming salamat. To God all be the glory and Burntam sa inyo.